Hello mga panalig. So, anong oras na ba? 2:17. Oh, So, hindi kami makatulog. Hindi rin kami nagpalagay. So, hindi makatulog, magkwentuhan na lang malakas tayo. kumain. So, magkwento na lang kami ni Brother Louie. Pagod ka na ba? Pagod ka ba? Pagod ka, kapahinga. Kapagod talaga yun, no? Pero at least masaya. So, mga kapanalig, as ko lang sa inyo. Para may kwento tayo kwento. Alam nyo, nakakatapos ng national election sa atin, no? Siyempre, napakadaming mga magkakaibigan na sira, no? Pagkakaibigan masira, mga misinformation na lumalabas para ligaw yung mga tao. Ipaliwanag lang natin yung mga konting bagay, yung mga relevant naman sa nangyayari sa una sa lahat. So, tingnan nyo ba nung national election yung nanalong yung nag-top 2, si Senator Bongo tsaka si Senador Bamakino? Bakit kaya sila nanalo? Siyempre, si Senador Bongo nakatatak sa kanya yung malasakit, at si Senador Bamakino nakatutak sa kanya yung libreng edukasyon. So, yung libreng tuition fees sa kolehiyo. So, paliwanag lang natin kung ano ba talaga, kasi maraming lumalabas na misinformation na sinasabi nila, di naman yun bakit inaangkin nila yung proyekto? Bakit hindi naman nila yung perang ginagamit? Bakit ganun? So, paliwanag natin. So, ang malasakit kasi isa yung batas na in-sponsor ni Senator Bongo. At syempre, yung libre edukasyon, ano rin yan, sponsored din yan ni Bamakino. Pero paliwanag natin, paano ba pumapasok yung mga batas na yan para maging maliwanagan tayo? Una sa lahat, may mga bilyan together sa lower house siya sa upper house. Yung lower house, yung mga congressman naman binoboto natin. So syempre, may mga congressman din na nag-author niyan sa Congress, sa House of Representatives, para sa mga batas na yan. Same lang din yan sa Senado. So pag na-approve yan, naging batas, nakalusot sa lower tsaka sa upper house, automatic yan, dadaan yan sa presidente. Alam niyo, ang pinakamahirap na sitwasyon ang pinakamahirap na sitwasyon ng isang batas, lalo na yung malasakit tsaka yung pre-education, yung funding. Alam niyo bakit? Kasi hahanapan niya ng pondo eh. Hindi yan porket approve ng batas. Baka against the light ka dyan. Ay, hindi. Oh, andyan ang konti. Go, Ayun. continue. Hindi porket approve na yung batas, may funded yun. Napakaraming batas sa Pilipinas na na-approve ng House tsaka ng Senate na unfunded. Ibig sabihin, may batas kaso walang pagkunan ng pondo eh. So, ibig sabihin, bukod sa pagtatrabaho ng mga senador at congressman, may kinalaman din ng executive department paano nila magagawa yun. So, after mapasa yung batas, pipirmahan ng Pangulo. Pag pinirmahan ng Pangulo, automatic hanapin ng funded. So, maswerte tayo yung malasakit na bigyan ng priority yun nung panahon na napirma siya. At the same time, same din yung kay Bamakino. Kaya naman sinasabi natin na kinikredit yung malasakit tsaka yung libre edukasyon sa mga senador na yun, kasi sila talaga yung principal author. Sila yung naghanap ng programa para gawin yun. So, ang ambag doon ng executive department, especially Office of the President, is para ma-fund yung mga programa nila na yun. Para maliwanag lang sa inyo, kasi sinasabi ng iba, inaangkin nila. Hindi, wala naman ako narinig sa interview ni Bamakino tsaka ni Senator Bongo na inaangkin nila yung malasakit na sarili nilang pera eh. It was funded by the government. Hanggang ngayon naman funded ng government yun. Pero at least sila yung gumawa ng programa, kaya wala tayong sisisi sa kanila. So makikita natin din sa resulta ng national election, talagang boses ng kabataan ang umangat ngayon. Siyempre, pansinin niyo, ang daming nawala na mga kilalang politiko, si Senator Manny Pacquiao, mga Binay nawala na rin sa top 12. So yun, si Bongo nanalo siya dahil sa malasakit tsaka sa siyempre pagiging dinala talaga siya ng Mindanao. Grabe boto ni Senator Bongo sa Mindanao kung makikita niyo. Si Bamakino naman, dinala siya ng mga kabataan. At the same time, sa mga region sa Luzon tsaka ilan sa Visayas, maganda naging boto ni Bamakino. Tapos may mga ilan din region sa Mindanao na nakakuha siya ng maganda. So ang number 3, si Senator Bato. Alam mo naman bakit nanalo rin yun, kasi malakas sa Mindanao, nasolid talaga nila yung Mindanao ng mga senador ni Duterte. Tapos sino pa pangapat? Si Erwin Tulfo, kasi wala, mananalo talaga si Senator Erwin Tulfo. Kasi tatak na ng Tulfo yun eh. So ang nadisgrasya lang naman si Ben Tulfo lang naman. Pero si Bitag ang nadisgrasya. Tama, si Bitag yan. So number 5 na senador natin, si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan dala rin ng millennials. At dala din ng mga syempre mga
maka-Lenny nun, Mm. dinala din talaga si Kiko. Tsaka syempre mga bata rin, binoto rin siya. So, sino pa? Pang-anim, Marcoleta. Si Senator Marcoleta, isa yun talaga din sa galing from sa mga survey sa actual voting tumaas kasi alam naman natin yung kapangyarihan talaga na Iglesia ni Cristo. Iba yan. So solid yan. Tapos halos lahat ng LGU dala si Sen Marcoleta, even sa amin sa Navotas dinala namin siya kasi rin naman goods naman din. Wala ka rin masasabi in terms sa credential niya bilang isang magaling na abogado. So yun. Buhay pa ba yan? Ito namatay? Buhay ba? Ba't yun nakita? Okay, nawawala. Sorry. Tapos sino pa ba? Pampito natin. Ping Lacson ata. Ako solid Ping Lacson ako since bata pa lang ako. Si Satoto Momoto, Ping Lacson talaga ako. Kasi gusto ko yung independency ni Ping Lacson. Napakagaling na senador nun. Even may mga certain issues ngayon siyang sinasabi na hindi ako pabor. Pero alam nyo, ang pagpili naman ng politiko, hindi naman lahat dapat ang gusto mo ginagawa niya. Dapat nakikita mo lang ginagawa niya yung trabaho niya. At nakikita ko yung kay Senator Ping Lacson. Even may mga hindi ako nagugustuhan na ibang desisyon niya ngayon, pero binoto ko pa rin siya. Si Sen Tito naman, alam na, di rin matatalo yun. Kasi nga hanggat may Itbulaga, May bata. hanggat may Itbulaga, may bata, at hanggat may Itbulaga, nandiyan pa rin Senator Tito Soto. At di matatalo yun. So number 8 natin, si Pia Cayetano ata. Si Pia. Sino ba pang 8 natin na senador? Hindi ko masabi. Ano ba? Senatorial na. Oo. Basta si Pia Cayetano naman, malakas naman yun. Kahit saan naman tingnan yun, malakas. O kaya liwanag. Yan. Oh. Okay. Yan. Sesya na kayo, di parang mag-angulo eh. Yan. Ito ako nag-ano eh. Tapos, number 11 natin, si Lito Lapid. Dito lapid Yun. Si Lito Lapid, magaganda ata talaga kasi siguro may mga tao talaga na alam nyo ganito kasi yan guys para paliwanag ko sa inyo. Sige, tama yan. Para lang din minsan yung mga mga politiko na ayaw natin iboto, kaya binoboto ng ibang tao yun kasi may mga ibang factors. Una sa lahat, baka mamaya yung politiko na ayaw nyo may naitulong sa kanila. Pangalawa, may mga politiko naman din na inendorso sa kanila yon na kaya nagustuhan nila, binoto nila. Hindi lahat kasi mapiplease natin Example natin si Kibuloy. Kahit pa paano may bumoto pa rin kay Kibuloy. Siguro, ang isang reason why bakit may 5 million ata or 6 million votes si Kibuloy. Kasi hindi natin may tatanggi yung KOGC, malaking samahan yan. At the same time, may mga natutulungan din naman sila na mga tao. Pero i-record lang natin hindi ko binoto si Kibuloy personally kasi may mga reservations ako. Pero paliwanag lang din natin at the same time yung mga diehard Duterte that time ng election, ang inisip kasi nila dapat manalo yung Duterte para at least para sa mga Duterte. So same lang din yun, kung diehard Duterte, automatic iboboto talaga nila si Kibuloy. So ganun nangyari. So same lang din yun kay Lito Lapid. Alam ko may may nababasa ako na ayaw kay Lito Lapid kasi wala tayong magagawa. Siguro may mga natulungan siyang tao at nagustuhan siya sa mga ginagawa niyang trabaho. Kasi syempre mananalo rin. Number 12 naman si Amy Marcos. Si Amy naman guys, kaya nanalo yun talaga, dala yun ng mga barangay. Kasi lahat naman ng batas na isinulong ni Amy para sa barangay. Lalo sana nga matupad na yung barangay Magna Carta for barangays. Para at least lahat ng mga nagtatrabaho sa barangay kahit hindi official may proteksyon, may GSIS, may maayos na sweldo. Kasi alam mo yung mga nagtatrabaho sa barangay halos volunteer lang yan So isa rin yung dahilan kaya nanalo si Senator Amy Marcos. Maraming sumuporta sa kanya mga barangay. So 9 minutes na pala yun, ang bilis. Pero yun, babashare natin. Basta sana magkaisa na tayo. Ako overall natutuwa ako sa election. Ikaw pare, natutuwa ka ba sa Oo, natutuwa ako sa takbo. Parang naging nag-improve na? Oo, nag-improve na. Tsaka parang walang masyadong nabalitang sobrang gulo. Oo, yun. Actually peaceful election yun. Oo. Malaki yung turnout ng voting kasi sa boto natin 81% yung mga bumoto. Ano yun? Record breaking yun sa lahat ng election. Marami na nakipag-participate, especially midterm election lang ngayon. Oo. Ang midterm election walang presidente yun. Oo. Pero at least maganda nagiging takbo ngayon. Tsaka nag-improve na talaga yung mga botante natin. Oo. Kasi guys, kung hindi nyo yung natatanong, kasi ito mga na-overshadow na kwento to
Maraming mga politiko sa mga kanya-kanyang bayan, probinsya, nakilala pero natalo rin. Halimbawa sa Cebu, Gwen Garcia, napakalakas na gobernador niya. Kasi yung dati nauwi ako sa Cebu, lagi sinasabi, walang tatalo kay Gwen kasi ganito-ganito. Pero tingnan nyo ngayon, talo. Talo si Gwen. Dito sa Marinduque mismo, yung mga Velasco, nagulat din kami natalo. Ibig sabihin, nagbabago na yung timpla ng politika. Kasi may mga bata nang mga bagong henerasyon na. Kung dati, nung unang panahon, ang nagdidikta ng politika is mga matatanda. Ngayon, iba na. Mga bata na. Ang mga bata, mahilig sa resibo yan eh. Mga tayo, mga kabataan. Mga bata pa naman tayo. Ang kabataan, mahilig na sa resibo yan. Ibig sabihin, ibuboto ko namin, ano yung nagawa mo? Nagawa mo. Sa tama. So, sana magtuloy-tuloy yung pagbabago natin na sa pagbotohan. At least, matuloy-tuloy yung pagbabago sa atin, maging maayos na yung gobyerno natin. Diba? So 2028, napakahalagang eleksyon yun dahil presidente yun. Pero sa nakikita naman natin turnout, nakikita natin na gumaganda na yung pagpili ng mga Pilipino. Ikaw pa rin masabi mo ba? Ha? Wala. Ano lang, basta magkaisa na lang kung ano dapat intindihin kung ano yung problema ng bansa, hindi yung mag-aaway-away sila tapos magpapataasan, magpapatalsikan sa kanya-kanyang pesto. Dapat intindihin kung ano yung problema, di ba? Oo, tama. Ang nakasanayan kasi natin yung mga Pilipino, masyado tayong dramatic pagdating sa politika. Oo, tama. Pero hindi na natin napapansin yung totoong problema, which is yung nangyayari down the line sa mga tao natin. Diba? Kasi kung nararamdaman tayo ng mga tao natin, magandang bagay. Kaso ngayon, nakoconcentrate kasi tayo masyadong showbiz sa politika. Oo, puro away na puro away. Ayaw na lang magkaisa. So hoping tayo na sana within this coming years, mga bagong senador na bagong upat, dadating 2028, maging peaceful at nagkakaisa na talaga. So itong vlog na to, wala dapat magalit kasi wala naman tayong pinupoint out na tao eh. Pero pinaliwanag lang natin kung bakit nanalo yung bawat isa. Kasi especially sila Bam Aquino, may sinabi pa ako, bakit ginagamit ni Bam yung libreng edukasyon at bakit ginagamit ni Bongo yung malasakit? Siyempre, ayun yung mga programang ginawa nila eh. Automatic, ayun yung minamarket nila para manalo sila na itong election, which is talaga nabenta. Ako personally, Bam Aquino, napakagaling na tao, pero hindi ko siya binotong ng eleksyon. May dahilan ako. Bakit di ko siya binoto. Pero kung sasabihin natin quality, magaling talaga si Bam Aquino. Kaso may reservations lang ako. Pero ang ibig sabihin ko lang doon, yun lang naman. Pero siyempre ako si Bongo binoto talaga yun kasi nakatulong sa pamilya namin yun. Personal na tulong sa mama ko. So same lang din. Pero at least masaya ako sa election. Sa lahat na nanalo siguro, 90% masaya ako. 90% ako sa din, mga ako nanalo. din. Diba? At least sa amin sa navotas, peaceful, wala namang kalaban. Diba? So yun lang naman na share namin. Basta wag nating i-hate yung mga tao dahil ayaw lang natin sa kanila. At wag din nating i-hate yung mga taong hindi binoto yung gusto natin. Kasi may kanya-kanya tayong dahilan. Hindi naman yan porket binoto, bobo na agad sila. Mali yun. Intindihin natin yung proseso, intindihin natin yung pamimili nila ng mga tao. Kasi una sa lahat, hindi yan buboto ng tao kung hindi sila naging masaya dyan, hindi nakatulong sa kanila yan, o walang mga taong nag-i-endorse sa kanila para iboto yung mga yan. May dahilan ng lahat. Kaya huwag yung sabing, bobo yan, binoto si ganito. Walang ganun. Hindi uso yun. Talagang talaga lang naibenta sila na maayos. Since naman masaya naman tayo, ang ganda naman naging election, pantay. Talaga yung election, pantay na lumabas, diba? 5 admin, 5 opposition, 2 independent. Yung sa senador. So, tuloy-tuloy lang yan. So, yun lang naman, share lang namin. Basta yung mga magkakagalit, magbati-bati na kayo. Tsaka sana huwag yun na-hate yun. Tulungan na lang natin yung Pilipinas. Tama. Masyado pang mahaba yung laban para maging magandang bansa tayo. Solomon, para presidente. Hindi tayo tatakbo national post, mahirap na. Basta tayo sa barangay naman, kung pagbibigyan ulit tayo, wala naman, okay lang naman ako. At the same time lang din, December, barangay election, kung matuloy man. Ang importante doon, kung matuloy man yung barangay election, iboto natin yung dapat iboto. Sabi ko nga sa sarili ko, kung matalo man ako or hindi man ako okay naman ako, may negosyo naman ako. Dapat ganun talaga yung mga
iboboto natin. Hindi nila gagawin yung hanap buhay yung barangay. Tama. Dapat yung at least yung may hanap buhay kahit wala sa barangay. Kasi syempre masakit sabihan na nabubuhay ka lang dahil sa barangay. Tama. So sa December, bahala na kayo kung ano pag-isipin nyo sa mga barangay. Yung importante lang, iboto nyo kung ano yung best sa barangay nyo. Gusto niyo makakatulong. Oo, kasi mahirap magsisi. Alam niyo, 2 taon lang kami nag-upo. So, ako nung 2 taon, sinulit ko talaga kung ano yung magagawa ko sa barangay ko. Bahala na sila kung ano desisyon nila. Diba? Same lang din yun sa ibang mga barangay captain. Tsaka importante, ang iboboto nyo may alam. Tama. Hindi magaling lang magsalita, hindi lang palakaibigan, hindi that may alam. Kasi iba na ang politika sa barangay ngayon. Hindi uso yung marami ka lang kaibigan ngayon, dapat may alam ka na kahit paano sa batas. Kasi marami na nakakasuhan ngayon na mali pagpirma, mali yung ganito, mali yung diskarte. So, ganun lang. Yun lang naman. Yun lang naman. Yun. Grabe. Tinatawag na si ano. Mahay, tawag mo si Lamon. Bakit? Let's go. So, maliligo na muna kami dahil nga piyesta. Nagpahupa lang kami ng init. At ayan, nagka-topic na nga tayo ng about politics. Pero huwag kayong mag-iisip ng iba. Dahil ayun nga, ipinaliwanag lang ni Cap yung mga posibilidad na nangyari kung bakit nanalo yung mga ano natin ngayon, mga senador o sino naman, mga congressman, mayor, 'di ba? Yun nga, respeto lang sa bawat desisyon ng bawat isa, 'di ba? Dahil nga baka may naitulong sa atin, baka merong nakikitaan nila ng talagang magaling yung isang tao na yun kaya binoto nila. Kanya-kanya tayong reason, okay? So, maliligo na po si Cap Solomon. Masusunod ka. Oo. Then sabay na tayo. Wag. Hindi tayo. Hindi na kayo sa banyo. Hindi kami kasya sa banyo. Maraming salamat kay Cap Solomon kahit pa paano nagkaroon din tayo ng content ngayon, nagkaroon tayo ng video kahit nakatambay lang kami dito sa kwarto. Sa dalas kong makakasama si Cap Solomon, marami din tayo matututunan dyan. Kahit ako, pag kausap ko yan si Cap Solomon, marami ako napupulot na aral sa kanya. Hindi ako kasi ako yung tao na nakakapanalig. Ako yung pag hindi ko alam, talagang tinatanong ko, ano yun, ganyan. Hindi ako yung taong laging nagmamarunong, nagmamagaling. Hindi ako nahihiya na tanungin pag hindi ko talaga alam. 'Di ba may mga tao kasing na ayaw nilang makikitaan sila na parang walang alam, ganyan, 'di ba? Normal lang naman eh. Hindi tayo pare-parehas na na malawak ang utak about sa iba't ibang bagay. 'Di ba katulad ko, hindi naman ako sobrang katalinuhan. May mga about politika, hindi ko rin alam yan. About sa proseso ng sa mga proseso diyan, kung paano ginagawa sa barangay, kung ano bang ginagawa ng mayor, ng congressman, hindi ko kabisado. Kaya pag may topic sila about sa politika, ako nakikinig lang ako, marami akong napupulot na aral, no? Sana yun nga, matutunan din. Kasi alam niyo naman ako, uulitin ko na naman, hindi ako good listener naman ako, pero hindi ko siya talaga as in na itatatak sa utak ko lahat, no? Pero nakikinig naman ako ng mabuti, pero hindi ko talaga siya natatandaan. Yun lang ang nagiging problema. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa ating topic ngayon. Sana nalinawan din kayo. Ayan, ulitin ko lang, walang magagalit sa content natin na to. Nagpaliwanagan lang naman. Kasi syempre may mga taong rin talaga hindi tayo magigets o hindi maintindihan kung bakit kinontent natin yung sa ganitong bagay. No? Lang tayo, puro peace lang tayo dito. Wala naman tayong wala lang, gusto lang natin makapagsalita din si Cap Solomon dito sa vlog natin, para mapaliwanag lang. Ano pa ba? Yun lang naman. Niligo na rin ako kasi pupunta pa kami sa sa Patay, mga kapanalig. Doon sa papa ni Bianca, yung asawa ni Cap Solomon. Dadalawin lang namin doon sa sementeryo at maglalakad-lakad. Siguro ihiwalay ko na lang din tong content ko doon sa mismong piyesta. So, about politika naman tong ating pinag-usapan. Ayun. Wala magagalit Okay naman ang paliwanag, wala namang nasagasaan. Okay? Mag-ayos na ako ng gamit ko. Bukas uuwi na kami. Pero bago kami umuwi, mag-island hopping muna ata kami kasi nag-request si Cap. Nandito na rin naman kami. Sayang naman yung pagkakataon. Kaya bukas abangan nyo, meron pa tayong adventure.
Dalawang araw kasi kaming puro palayas-layas. Kaya nagpahinga muna kami ngayon. Simple lang yung naging piyesta dito. Hindi raw katulad dati dahil yung mayor, mga kapanalig, ay ayun, natalo nga eh. Natalo sila ngayon. Kaya yung piyesta wala masyadong ganap. Siyempre kahit ikaw, mayor, matatalo ka. Siyempre parang nalulungkot ka na rin asikasuhin yung piyesta kasi siyempre bababa ka rin naman. Kaya malamang yun ang nangyari. Kaya yung mga musiko dito, pili lang yung dumadaan, tapos walang masyadong ganap, tapos walang masyadong mga tawag dito, walang masyadong mga palabas, di ba? Dapat may mga ano yan, mga dancing contest, ganun daw paliwanag sa amin, at may mga maraming parada. Nagpalit na ng mayor, kaya naiintindihan naman natin yung part na yun. So dito na lang tinatapos itong yung vlog natin. Lalabas na lang kami mamaya, no? At abangan nyo kasi nga piyesta, tingnan natin kung ano yung makikita ko. Bye bye.